Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat, mga kapatid. Welcome muli sa ating, ministry. So, muli samahan niyo ako sa oras na ito sa ating pamahayag ng salita ng Panginoon. Muli binabati ko yung aking mga, subscriber na patuloy na sumusuporta sa gawain na ito. Nawa ay pare-parehas tayong magamit ng Panginoon at, patuloy nating maipahayag yung salita ng Panginoon sa ating mga kasama, sa ating mga kaibigan para patuloy tayong makapaglingkod sa kanila. So, nasa episode 54 na po tayo mga kapatid at last meeting pinag-usapan po natin yung kalarawan ng bautismo. So, nandun pa rin po tayo sa series natin na ano ba yung response ng mga sinners sa ating Panginoon nung siya'y gumawa ng pagliligtas. At nakita natin ang isang response natin ay isa itong bautismo. Subalit maraming hindi nakakaunawa kung ano yung bautismo kaya pinapaliwanag po natin. At last meeting, napag-usapan po natin ang simbolo ng baptism pala ay kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kung tayo makakalapit ni Kristo ng ating Panginoon sa katulad ng kanyang kamatayan, pagkalibing, ganun din makakalakip din niya tayo sa isang panibagong pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Kaya nga sa atin, kapag tayo nabautismuhan, ibig sabihin namatay tayo sa ating kasalanan, inilibing yung ating lumang pagkatao at nabuhay tayo ng panibagong pagkabuhay. Kaya maliwanag na yung binibili ng Panginoon sa atin o binibili ng Diyos na dapat natin gawin, mahalaga pala yun kasi meron palang ibig sabihin. So, at sinisimbolo rin ito yung kapanganakang muli. Dahil tayo namatay ang ating espiritu sa ating pagkakasala, so kinakailangan mabuhay muli tayo sa pamamagitan ng bautismo, yung tinatawag na born again. Kaya nga ang tawag sa mga Kristiyano ay mga born again Christian. So sila ay muling isinilang dahil ito yung sinabi ng Panginoon para tayo ay pagharian ng ating Panginoon. Ang pagkasilang ng muli ay isang simbolo na tayo ipinanganak sa tubig at tayo ay nagkaroon ng pakikisa rin sa ating Panginoon. So pag-usapan natin ngayon yung layunin ng bautismo, bakit kinakailangan na tayo bautismuhan? Bakit? Hindi ba sapat yung pananampalataya lang? Bakit kailangan pa tayong bautismuhan? So marami pong tao ang may pananampalataya at lahat po tayo, kung titingnan natin sa buong mundo, halos lahat may pananampalataya. Pero ang pagkakakilanlan na tayo ay isang Kristiyano o isang disciple ng Panginoon, after na tayo ay nabautismuhan. Kung titingnan natin, ang requirements ng baptism ay may kabuluhan o may para bang may pagkakaiba sa mga Kristiyano na hindi nabautismuhan o sa mga mananampalataya na hindi nabautismuhan. Kasi lahat naman na religion nagtuturong sumampalataya pero hindi lahat ng religion nagtuturo ng bautismo. So, ang bautismo sa unang pag-aaral natin, hindi lamang ang Panginoon nagturo, kundi ang Diyos mismo ang may kalooban na mabautismuhan tayo. Kaya nga sa atin, kung tayo ay kabilang sa isang relihiyon at hindi tayo nabautismuhan, malamang hindi natin nabasa yung kalooban ng Panginoon na nakasulat sa Biblia. Kaya nga kung tayo ay nabautismuhan ngayon, natutunan natin yung mga bagay na nire-required ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So, titingnan natin dito, ano ba yung layunin ng bautismo? Una, upang magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan. Kasi sabi nga ng ng aklat ng mga gawa, ang mga apostol ay nangaral yung unang preaching ng mabuting balita. Nangyari ito sa Jerusalem
At after ng preaching nila ay may nagtanong sa kanila, kaagad nilang tinugon at ang sabi ni Pedro, ang sabi, "Pagsisihan niyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa ngalan ni Jesus upang kayo ay patawarin." So, kung titingnan natin dito, ang kapatawaran ng kasalanan ay hindi after ng pagsisisi o hindi after ng pagtalikod sa kasalanan, kundi after ng baptism. Kaya nga mahalaga po yung baptism kasi nga napakaliwanag dito, kaya ka lang magkakaroon ng kapatawaran kasi nagpabautismo kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung maraming tao po ang nagsisisi at maraming tao rin ang hindi niya alam kung napatawad siya o hindi. Pero sa atin, maliwanag na tinuturo ng Biblia at tinuturo ng ating Panginoon na kapag tayo ay nagsisi, kinakailangan tayo ay mabautismuhan din. At sa pamamagitan ng bautismo, doon lang tayo pala magkakaroon ng kapatawaran sa ating kasalanan. Kaya nga kung tayo po ay hindi maniniwala sa turo ng ating Panginoon, pwede po tayong magsisi at pwede rin tayong tumalikod sa ating mga kasalanan. Pero pag hindi po tayo nabautismuhan, wala pong assurance na tayo ay napatawad sa ating kasalanan. Pero dito kung tayo susunod sa aral ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga alagad, sabi nga niya, pagsisihan niyo, talikdan na inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa ngalan ni Jesus. Para bang after ng pagsisisi, so para matuldukan natin yung lumang pagkatao natin na walang kapatawaran. So kailangan natin na magpabautismo sa ngalan ni ng ating Panginoong Hesus. Pasensya na po. Lumabo ako. So, titingnan natin dito, bakit sa ngalan ni Jesus? Kasi nga, meron pong, sabi nga ng iba, bakit merong conflict? Kasi doon sa inuutos ng Panginoon sa Great Commission, ang sabi doon ng Panginoon, humayo kayo at gawin yung alagad ko lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung titingnan natin, para bang may conflict kasi ang sabi ni Peter sa ngalan ni Jesus. Pero sinabi ni Jesus ay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So, para hindi po tayo maguluhan, so tandaan po natin, noong panahon na yan, meron pong nabautismuhan sa ngalan ni Juan. So, meron pong bautismo si Juan. Ibig sabihin, si John the Baptist po ay may naging alagad din at sila ay mga nakabautismuhan kay Juan. So, ibig sabihin, doon sa teaching ni Juan. Kaya nga dito sa pagkakataon nito, nung ipinoclaim ng mga apostles ang gospel, sinabi rito sa ngalan ni Jesus. Ibig sabihin, sa teaching ng ating Panginoong Hesus. So, ano ba yung teaching ng Panginoon pagdating sa Matthew 28? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So, hindi po ito conflict, hindi po nagkakamali dito. So, nililinaw lang dito kung kaninong klaseng bautismo ang dapat nating sundin, doon ba sa turo ng Panginoon o sa turo ni Juan Bautista. So, kung titingnan natin, meron pong bautismo si Juan Bautista at meron ding itinuturong na bautismo ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Peter, sa ngalan ni Jesus upang kayo ay patawarin. So, ibig sabihin, maliwanag dito na kapag tayo ay nabautismohan o nagpabautismo, magkakaroon tayo ng kapatawaran kung susunod tayo sa ngalan ng ating Panginoon o sa teaching ng ating Panginoon na ang sabi, bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So, maliwanag mga kapatid na wala pong contradiction doon sa dalawa, kay Peter at higit sa lahat sa ating Panginoon. So, mahalaga po na naintindihan po natin. So, doon pa lang kakaroon ng kapatawaran ng ating kasalanan. So, ano pa? Ang sabi, upang manahan ang Espiritu Santo sa doon pala yun sa Aklat ng mga Gawa sa chapter 2 verse 38.
sa bandang huli kasi merong 30 yung binasa natin kanina, 38 din 'yun. Sa Acts 2:38 sa bandang una, pero sabi rito sa bandang huli ay, patatawarin kayo sa inyong mga kasalanan at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So, pagkakalooban tayo ng Espiritu Santo. So, ano yung purpose ng Espiritu Santo na ito sa atin? So, mapapansin natin ang Espiritu Santo ang siyang tatak ng Diyos sa atin. Sabi po sa Ephesians 4:30, sabi rin ni Pablo, sabi ni Pablo doon sa Ephesians 4:30, "Huwag niyong bigyan ng pighati ang Espiritu Santo, na siyang tatak ng Diyos sa inyo bilang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang panahon." So, maliwanag na sinasabi sa Efeso na ang Espiritu Santo pala ang tatak ng Diyos sa atin bilang katibayan ng ating katubusan. Kaya nga kung tayo po ay naghahangad na makaroon ng buhay na walang hanggan, dapat natubos tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng dugo niya at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya nga po tayo, kapag tayo nabautismuhan sa ngalan ng ating Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng kapatawaran sa kasalanan at pagkakalooban pa tayo ng Espiritu Santo. So, siya po yung mananahan sa buhay natin. Siya yung magiging tatak natin. Kaya nga kung titingnan natin ang mga nasa harap ng trono ng Diyos, mga nakaputi. At yung mga nakaputi na yan, ito siguro yung tinatakan ng Espiritu Santo. Kasi wala namang espiritu ang Diyos na maitim. 'Pag sinabing Holy Spirit, sigurado itong maliwanag o nagniningning sa liwanag. So, kung titingnan natin mahalaga yung baptism. Kasi hindi po natin mare-receive yung tatak ng Diyos sa atin. At kung titingnan natin sa Ephesians chapter 1 verse 13 to 14, ang sabi nga rito, kayo'y naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya, matapos niyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan, kaya't ipinangako sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. So kung titingnan natin, mahalaga pala na tayo matatakan at mahalaga pala na tayo may katibayan sa ating katubusan. At kung hindi tayo mababautismuhan, ay hindi natin mare-receive yung Espiritu Santo o yung kaloob ng Espiritu Santo na nagiging dahilan pala para tayo magkaroon ng tatak at yung tatak na yan ay hindi nagmumula sa atin kundi tatak ng Diyos sa atin. Sabi nga kanina sa Ephesians 4:30, yan ang tatak ng Diyos sa inyo bilang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang panahon. So, ano yung takdang panahon? Ito yung panahon na pagdating ng Judgment Day, huhusgahan tayo ng Panginoon pero not guilty. Oh, so tayo yung hindi parurusahan dahil nagkaroon tayo ng kaligtasan. At yung may mga kaligtasan, ang sabi, ito yung mga may tatak ng Diyos. At kaya nga kung titingnan natin, maraming tao nananampalataya na walang kaligtasan. Maraming tao nagsisi na walang kaligtasan. Pero yung mga taong nanampalataya na may bautismo, so ito po yung merong mga taong may mga kaligtasan. Bakit merong kaligtasan? Kasi una pinatawad na sila sa kanilang kasalanan. Pangalawa, pinagkalooban sila ng espiritu, yung tatak ng Diyos. Kaya nga pagdating ng takdang panahon, lugi yung mga nanampalataya na hindi nabautismuhan kasi hahanapan sila ng tatak. Parang tayo 'pag nagpunta tayo sa isang bansa at, ang iyong passport ay walang visa, hindi ka tatatakan para makapasok ka sa kaniyang bansa o sa isang bansa. Parang ganito rin, ang ang requirement sa'tin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, sabi nga rito, tiyak na
matatanggap natin ang lubos na kaligtasan kung tayo ay may mga tatak na. At yung tatak na yun hindi puwedeng makuha sa ibang paraan, kundi sa bautismo lang. Kaya nga tayo mga kapatid, kung ang pananampalataya natin ay kulang o ibig sabihin hindi hindi makapagliligtas, so tiyakin natin ayon sa aral ng banal na kasulatan kung papaano tayo magkaroon ng kaligtasan kasi nga ang pinag-uusapan natin dito ay yung pagkakaroon ng kaligtasan. So, marami pong mananampalataya ang hindi nabautismuhan. Marami ring nagsisi sa kanilang kasalanan na hindi nabautismuhan. Kaya nga kung tayo ay nagsisi at hindi tayo nabautismuhan, walang kasiguruhan na tayo ay pinatawad na sa ating kasalanan. Kaya kung merong, maliwanag na paraan para tayo ay, mapatawad sa kasalanan, ito po yung sinasabi ng Panginoon o ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na kung tayo ay mababautismuhan, tayo ay patatawarin sa kasalanan. Ganito rin ang sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 22 verse 16, ang sabi rito, "At ngayon ay huwag ka ng mag-atubili, tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabautismo, at magiging malinis ka sa iyong kasalanan." So, kailangan nating mabautismuhan talaga mga kapatid. At kung binabalewala natin itong bautismo na ito, so tayo rin ang mawawalan ng kasiguruhan doon sa ginagawa nating pananampalataya o pagpapakabanan. So mahirap, manghula kung tayo ba ay pinatawad na, tayo ba ay may kaligtasan na, mahirap pong manghula. Pero dito sa ating, ginagawa, ipinaalam natin at mababasa naman natin ang, maliwanag na nakasulat kung papaano ba mapatawad sa kasalanan. So, kung titingnan natin yung sa Acts chapter 2, nangyari po doon ang yung mga proseso ng kaligtasan. Kung titingnan natin yung una, para magkaroon ka ng kaligtasan, dapat yung nangaral sa iyo mangaral ng ating Panginoon tulad ng mga apostles. Kung titingnan natin, sila yung unang nagpalaganap ng Kristyanismo at nagmula sa kanila yung unang unang, mensahe ng mabuting balita kasi sila ay, naging alagad ng ating Panginoon. At higit sa lahat sila ay pinagkalooban ng Espiritu Santo. Kaya nga sa atin, pamula sa mga apostol hanggang sa panahon natin ngayon, kapag ikaw ay pinagkalooban ng Espiritu Santo, magsisimula ka na rin sanang mangaral tungkol sa kaligtasan. Kasi hindi ka maliligtas kung hindi ka naturuan. Kaya nga yung mga itinuro sa atin, paano tayo maligtas. So, dapat ito rin yung ibinabahagi natin sa ating mga kapatid. Kaya nga maliwanag do sa bautismo, doon tayo magkakaroon ng kapatawaran sa kasalanan at doon natin din matatanggap yung tatak ng Diyos sa atin. Ito yung pangako ng Diyos bilang katibayan ng ating katubusan pagdating ng takdang panahon. Ito po ay yung Espiritu Santo. So tandaan natin walang ibang venue o walang ibang paraan para matanggap natin ang Espiritu maliban sa tubig ng bautismo. So, iba yung panahon natin ngayon kaysa panahon ng mga apostles. Yung panahon ng mga apostol talagang literal na bumaba sa kanila at nakita nga nila actually, may mga witness po na nakakasaksi sa pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostles kasi ito yung pangako ng Diyos. Pero sa ating mga panahon ngayon, hindi katulad nung nangyari sa mga apostol. Ang sa panahon natin ngayon dahil sa iyong pananalig ay, nakakasunod ka sa ating Panginoon at sa pagsunod natin sa Panginoon, ikaw ay mananalig sa Kanya, ikaw ay magsisisi, ikaw ay magpapahayag, ikaw ay magpapabautismo. And then, dito lamang pinagkakaloob ngayon ang Espiritu Santo after na tayo ay nabautismuhan. So, ito po yung katuruan sa mga tao na magiging mananampalataya. Kaya nga sa atin, kung tayo po ay hindi pa nababautismuhan, wag po kayong magdalawang isip na dumako sa tubig ng bautismo upang kayo'y patawarin
at pagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo bilang tatak ng Diyos na katibayan natin na tayo tutubusin niya sa huling araw. So, ano pang layunin ng bautismo? Upang tayo ay maligtas. Sa Mark 16:16 ang sabi, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, kung titingnan natin dito, magkasama rin ang pananampalataya at bautismo. So, tulad ng sinabi ko kanina, pwede tayong manampalataya lahat. So, ano yung pagkakaiba natin sa ibang denomination kung tayo ay hindi mababautismuhan? So, merong mga false teaching pagdating sa kaligtasan at, meron din namang, sound doctrine o yung tamang aral para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kung tayo magbabase sa sarili nating paraan, posibleng hindi tayo maligtas at kung inakala nating may kaligtasan tayo and yet hindi tayo nabautismuhan, tayo po ay nagkakamali. So, maraming mga nag-o-oppose sa teaching ng baptism at maraming criticism dito at marami tayong na-experience na rin at isa nga naging tanong sa atin nung time na tayo'y nangangaral at may mga nagtatanong din naman sa atin, bakit daw yung magnanakaw isinama ng Panginoon sa langit ay hindi naman nabautismuhan. So, isang magandang tanong nga naman at, kung hindi natin maunawaan ang Biblia at talagang, dun ka na lang magbabase ng iyong kaligtasan, yung isasama ka ng Panginoon sa langit kahit walang bautismo. So, tandaan natin ang senaryo. Nung time na yon, ang Panginoon po ay hindi pa namamatay, kasalukuyang, siya pa ay naghihirap nung sinabi niya yon. Kasama ito sa huling 7 wika niya, nung sinabi niya sa magnanakaw, "Ngayon din isasama kita sa paraiso." Kung titingnan natin, isinama ng Panginoon sa paraiso ang magnanakaw nito at wala tayong question about doon kasi nga yung nagsama sa kanya ay siya ring nangako sa atin kung papaano tayo maligtas. So, wala tayong karapatang questionin ang Panginoon kung sino ang gusto niyang isama sa paraiso. At nung time na yon ay may kapangyarihan naman siya talagang magsama kasi nga siya yung may-ari ng paraiso, siya rin yung, ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Kaya nga sa atin, ah, sa panahon na yon hindi pa yari ang gospel o yung mabuting balita. Ibig sabihin, hindi pa nangangailangan ng bautismo yung nakapako sa krus kasi ang bautismo ang nilalarawan nito pagkamatay ng Panginoon, pagkalibing at muling pagkabuhay. Kaya nga sa panahon natin ngayon, ang nagtuturo sa atin ay namatay na, nalibing at muling nabuhay. Pero sa panahon na isinama ng, Panginoon ang magnanakaw, siya ay hindi pa namamatay kaya wala pang bautismo nung time na yon. Bautismo ni Juan meron na, pero yung bautismo ng kaligtasan ng ating Panginoon, wala pa. Kaya nga wala po tayong puwedeng, ah, i-question sa ating Panginoon kung sino yung gusto niyang isama. So, ang magiging question lang ay ganito, matapos na yari ng Panginoon ang pagliligtas, ibinigay na sa atin yung mga nararapat nating gawin para tayo maligtas at isa itong bautismo. Kung tayo susunod dito o hindi, nakadepende yon sa iyong desisyon at, yung resulta na yun maliwanag. Kaya nga sabi sa Mark 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So, hindi puwedeng sampalataya lang, hindi puwedeng pagsisisi lang. So, laging may kasamang bautismo. Kaya nga kung titingnan natin napakaimportante po nitong bautismo sa pagkakaroon natin ng kaligtasan. Hindi ito magliligtas sa atin, pero sa pamamagitan ng bautismo meron tayong kaligtasang nagmumula sa ating Panginoon kasi sinunod mo ang isa sa kalooban ng Ama na nagmamay-ari ng langit. Kaya nga tayo, kung tayo ay hindi mananampalataya
ay talagang hindi rin tayo magpapabautismo. Kaya doon sa bandang huli ng Mark 16:16, ang sabi roon, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang di sumasampalataya ay parurusahan. So, bakit hindi na nabanggit yung bautismo sa bandang huli? Hindi ka na nananampalataya, magpapabautismo ka pa. So, ibig sabihin, makakapagpabautismo ka lang kung mananampalataya ka ng tama. Ibig sabihin, kaya mong sumunod sa iniuutos na ng Panginoon kung ang pagsampalataya mo sa Kanya ay totoo o talagang nakikilala mo na ang Panginoon dahil nakarinig ka ng aral niya at ngayon nananampalataya ka. Kaya nga kung ang Panginoon nagsabi sa atin na, na tayo'y dapat maging alagad niya, kailangan tayong bautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. So, nakabase doon sa Kanya kung ang pagliligtas. Ngayon, ibinigay na sa atin yung decision. So, ibig sabihin, lahat ng tao pwede nang maligtas. Lahat ng tao pwede nang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kung hindi siya tutugon doon sa tubig ng bautismo at mananampalataya lang siya o magsisisi lang siya, so pwedeng hindi tayo maligtas. Kasi hindi ka makapapatawad sa kasalanan, hindi ka magkakaroon ng tatak, kaya hindi tayo maliligtas. So mahalaga ang proseso na ginagawa natin. Lahat ng bagay may mga proseso yan. Kaya nga kung tayo ay hindi tutugon sa proseso ng Panginoon, so sarili lang natin ang ating susundin, so magkakaroon ng problema yung ating kaligtasan. So ano pa yung layunin bukod sa maliligtas? Mananahan sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Galatians 3:27, ang sabi, ang lahat ng bautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Kaya nga tayo, kung tayo nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon, ang sabi, siya ay mananahan sa atin. Kaya maliwanag ang sabi, sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. So, ibig sabihin, yung wala pang bautismo ay hindi pa nananahan sa Kanya ang ating Panginoon. Wala sa Kanya ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi niya nakaisa ang ating Panginoon. Kaya maliwanag, kung tayo mababautismuhan, makakaisa natin siya. At kapag nakaisa natin siya, sabi sa Romans 8:1, hindi nahahatulang maparusahan ang sinumang nakapag-isa kay Kristo Jesus. Kaya nga mga kapatid, maging sigurista tayo. Sabi ko nga, kung ito'y hindi totoo, wala naman tayong ginagawang masama. At kung totoo ito, may problema tayong malaki. So, tayo na yung magdesisyon kung gusto nating magkaroon ng kaligtasan at kung gusto nating manahan si Kristo sa atin. Doon sa mga maliligtas, mahalaga na ma-experience natin yung presensya ng Panginoon dito sa lupa para ma-enjoy natin. Kasi pagdating sa langit, napupuntahan mo and then hindi mo na-enjoy yung pananahan o makasalamuha ang Panginoon, hindi ka rin mag-i-enjoy sa langit. Kaya dito pa lang sa lupa, sikapin natin na makaisa natin ang ating Panginoon. So kung tayo nabautismuhan sa ngalan ng Panginoon, siya ay nananahan sa atin. So, hindi lamang mananahan si Kristo upang maging kasapi tayo ng iglesia. So, tandaan natin nung una nag-preach uli ang mga alagad, may 3,000 ang nabautismuhan doon. At yung mga nabautismuhan ay ibinilang sa kanila. Yung kanila doon, yung iglesyang natatag sa Jerusalem. Kaya nga sa atin, kung tayo ay nanampalataya, nagsisi, at nagpabautismo, magiging bahagi rin tayo nung iglesia ng ating Panginoon. So, marami nagke-claim na kanila lang yung langit kasi tama ang pangalan, kasi marami sila, mayaman sila. Minsan gano'n na lang ang basihan ng pakikisama sa iglesia ng Panginoon. So, dito ang nagdadagdag sa kanyang iglesia ay hindi pastor o hindi tayo o hindi ang sinuman, kundi ang Diyos. Kasi sabi sa Acts 2:47, babasahin natin, sabi rito, ito yung 3,000 nabautismuhan nung araw na yan. Ang sabi rito, nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan ng lahat ng mga tao
Bawat araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So, ang Panginoon pala ang nagdadagdag sa atin sa kanyang katawan. Kung tayo ay natatakan na, tayo ay pag-aari ng Panginoon dahil tayo ay pinananahanan niya. So, tayo kabilang sa kanyang katawan o yung kanyang tinatawag na iglesia o yung church. Kaya mga kapatid, ang pakikilakip sa church ng Panginoon o sa katawan ng Panginoon ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagpasok mo sa isang ah, relihiyon, kundi dahil sa pakikisa mo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng tubig ng bautismo. So mga kapatid, magandang narinig natin ang bagay na ito. At marami rin nagkiklaim na sila lamang yung ligtas. Pero kung titingnan natin dito, ang may mga taong may kaligtasan, yung mga nanampalataya at nabautismuhan. Yung mga nagsisi at nabautismuhan. Kaya yung mga nabautismuhan, pinagkalooban niya ng Espiritu ng Diyos, sila'y pinatawad sa kasalanan, sila'y nagkaroon ng kaligtasan, nananahan sa kanila ang ating Panginoon, at higit sa lahat, paggilang sa kanyang katawan. So alam natin sa pagbabalik ng Panginoon, ang ililigtas niya lamang ay ang kanyang katawan. Ano man ang pangalan natin, ano man ang denomination natin, basta ang proseso nangyari sa atin, kasama ka sa katawan ng Panginoon. Tandaan natin, ang katawan ng Panginoon ay isa, pero maraming bahagi. Kaya yung bawat bahagi na yan ay may kanya-kanyang pangalan. At yung pangalan na yan, ang nagiging dahilan kung bakit yan yung daladala mo ngayon lokal dahil sumunod ka sa proseso ng Panginoon. So mahalaga, nangyari sa atin yung kalooban ng Ama at nakita natin yung response natin sa ating Diyos ay walang iba kundi yung pagsunod sa kalooban ng Ama upang tayo magkaroon ng kaligtasan. So, okay, so hanggang sa muli po mga kapatid at after ng baptism, then ano yung mangyayari sa atin? Ano po ba yung dapat pa nating gawin? So, mapapansin natin, mahaba pang aralin natin. Isang taon ulit tayo. Samahan niyo muli ako. At kung kaya niyo ibahagi ito sa iba para marinig din naman nila yung mga narinig ninyo, sinakala niyo itong tama, so malaya po kayong ibahagi ito sa kanila upang maging bahagi rin kayo sa pagliligtas ng Panginoon sa mga buhay nila. God bless po sa ating lahat hanggang sa muli nating pagkikita-kita. Pagpalain po tayo ng Panginoon.